And we're Okay. back. We're back sa aking season 2 dahil bawal magpahinga. Dahil na magpahinga ang mga hindi pa sikat na True podcasters. yan, oo. Kailangan mag-grind lang. So ngayon, napag-uusapan namin round 2. Round 2. Dahil Shoot na to, shoot na to. Dahil napag-usapan na namin to before, kaso lang, yung nagre-record ng, ng podcast, hindi na record si Ash. Hindi ko alam kung sino yung nagre-record ng Galing. podcast. Galing Yung talaga. production team natin eh. Ano ba eh? Wow! Paalisin na natin yung production team natin. Ayun. Ako nag-isip na tong topic. I'm so pleased na ako yung Yeah. Yes, kasi Only because ayaw niya yung mga topics ko. yung topics kasi niya, grabe, masyadong seryoso. Sa bagay, seryoso din naman to, pero may kasi, ang tawag doon, hindi siya current eh, more on relevant. Oo. O relevant totoo. siya sa panahon natin ngayon. Like, yung last episode namin, which is, ano ba yung last episode natin? Kalimutan na, QQ. kahapon lang yun, quiet quitting. Oo. Ayun. Ngayon, napag-usapan natin is, parang pangit ang pagkaka-pronounce ko ng is, Is. is, Is. people pleasing being fake. Wow, diba? What is the definition of people pleasing? Ay, oo nga pala. Oo. Ganun ang buhay natin. Pero masyado tayong nakalimutan natin yung mga segment natin eh. Sige. What is people pleasing? Sasabihin sa akin ni ChatGPT. Tinatanong mo na to sa akin ng last week Ay, nako. What is people pleasing? Ayan. People pleasing is when someone habitually prioritizes others' needs, opinions, or approval over their own to avoid conflict, rejection, or feeling of guilt. So, alam natin. Guilt. Guilt? Sige. Alam natin madami Wala ganito. akong ganun. Oh? Guilt. Psycho? Hindi, I mean, pag nang people please ako, parang wala namang guilt doon. Ang akin lang, ayoko lang ng conflict. So, parang mag-agree ako sa'yo or mag-ano ako sa'yo na kasi. Kasi more on Yes. conflict eh. Like I said last time, last time di pala sila kasama kasi di recorded. Paano ba nating masasabi yung Ganito na lang. Bilang based on experience palagi yung usapan natin. Ano na lang yung masashare mo na based on experience mo na naging people pleaser ka at work? People pleaser ako at work. Sabihin ko yung akin yung pinaka-experience ko na lang talaga as a people pleaser. Hindi ko na maalala yung naging example ko sa before. Pero, I think is, yung pag starter ako, especially nung pagdating ko dito sa UK. Madaming mga tasks na hindi naman talaga sakop ng kunwari yung kunwari yung paggagawa ng status report sa lead kasi talaga yon. Pero binigay sa akin nung lead ko. And bago ako nun, alam mo yung bago lang akong salta sa project. Wala akong kaalam-alam sa project. Hindi ko pa naaaral yung ko. Gusto ko sanang i-prioritize yung pag-aaral ng process muna. Pero, binigay sa akin yung pero nag-yes ako. Kasi, I don't want them to think na I'm not capable of doing it. Kumbaga, bago lang ako, I wanted to please them. I wanted to say yes. Ayan. Tapos, ayoko na ayokong may masabi sa akin mali. May masabi sa akin masama. Especially, ngayon, bandera na ng Pilipinas yung hawak ko. Hindi lang naman yung sa akin. Yun siguro, hindi ko maalala kung ano yung ginawa kong example doon sa nauna nating usapan sa work. I think, yung sabihin natin isa pa is like before nung bago lang ako sa team,
syempre hindi pa ako masyadong nakakapag adjust sa mga ano nila, sa mga ugali nila. So, I wasn't sure how to approach them. So, pag nag-e-effort kami, nag-e-effort kami, ML lang, sige, go. Tapos titignan ko yung ano, sige, kaya ko naman siguro to. Yung parang, ang baba ng effort na nilagay nila. Tapos, siguro naman kaya ko to. Tapos yung sa bandang dulo, ano na ako. Pero hindi pa rin makapagreklamo. Kasi, kumbaga, iniisip ko na ano, okay lang yan. Pero, hindi naman kilalaunan. Wala, nagre-reklamo na ako. Ang dami nito. Gumagano na ako sa work. Pero yung mga simula talaga, medyo people pleaser ako kasi kinikilala ko pa sila. Pero nung tumagal-tagal ako sa company, ayun, medyo kalma na. Ikaw? Parang normal talaga yung maging people pleaser ka pag bago-bago ka Oo, pa. kasi Siguro mga 3 to 6, yung oo. within probationary period. Kasi they need to think, they need to see you as, like Reliable, reliable, responsible, yes. Tapos, syempre, yun yung putting your, kumbaga, best foot best forward. foot forward. Oo. Which is, I don't know, is that supposed so? At least tapos ka na sa probationary. After that, problema ka na nila. Siguro, lang, magiging negative lang yung pagiging people pleaser kapag it's already taking a toll on you na parang masyado mo nang pinaprioritize yung iba Oo. over yourself. Pero yung nababalanse mo pa naman, tsaka aware ka na you're doing it only because you're avoiding conflict, feeling ko okay lang. You think? For me, opinion ko lang yun. I Bakit? suppose so. As long as hindi ka kumbaga nabu-burnt out because of that. Oo. Oo, I suppose so. Yung kumbaga nababalanse mo pa din. Yung pagiging yes man mo sa Oo. O kaya, yung mga being tipong yourself. Ganyan. kasi 'di ba aminado naman ako na hindi talaga ako feeling lang nila ako, extrovert ako, pero hindi talaga ako ambivert yung tawag sa akin ni Ash. So may mga times talaga na tipong kahit yung mga kumakausap sa akin is yung kumbaga sa marketing, yung kumakausap sa akin is yung sa sa customer success, yung mga ganon, kumakausap sa akin, nagbibigay sila ng feedback. Sa akin, parang, okay, that's good. Okay, I'll try to prioritize that. I'll tell that to the team. Pero after that, parang alam, baba lang yung priority. Minsan ako pa yung nagsaset ng priority. Kaya lagi ko sa baba kasi napakaliit na lang. Tapos, binabanggit ko na lang sa stand-up na binilagay ko to sa mababang priority. Tapos, agree naman sila. Pini-people please nila ako. Char. Pero yun, parang as a professional, we need it. It's almost like a necessity because alangan maging rude ka. Parang ang hirap kasi yung yung border yung ang hirap i-separate yung kindness from people pleasing pagdating sa work mismo, or even like in real life, like I said before, yung naman pag yung matatanda, pag naghingi sila ng request, usually I would say yes. Pag matanda, mga tipong lola age na, let's say mga 60 plus na. So, mahirap na it's so hard to say no to them na, o kaya yung mga kiddos, yung mga toddlers. Pero pag umabot na ng mga tipong 6, medyo na yan. Langan, ka na. Medyo stricto ka na. Pero, pero yun nga, kumbaga, may kinikilingan. Yung, parang pag friends ko, madalas, yun yung madalas ang nagpi-please ako, lumalabas yung pagka-people pleaser ko because, probably it's because I really do like them and I don't want them to think bad of me or something like that. Yun yung para sa akin. Ako baliktad. Ayun nga. Kasi friends, kilala na ako eh. Ikaw, kilala mo na ako. So parang I can be myself, which is bitch. yun yung pinagkaiba namin siguro ni Ash. Pero
hindi naman ako yung tipong people please na yung tipong sobra-sobra yung binibigay. Andun pa rin, like I said, andun pa rin yung gusto ko lang maging nice as much as possible. Ayoko na, yung never mo makikitang magalit ako. As talagang kung tatry kong intindihin as much as possible yung tao. So, hindi ako yung mag-a-assume agad na tipong, kasi naman baka bitch yung ganun, hindi ganun. Ay, hindi, siguro pag si Ash, char. Pag si Ash, kilalang na kasi. Yun siguro. Ang hirap kasi, ang hirap din magbigay ng boundaries pagdating sa ganun. Maliban siguro kung toxic. Actually, yung may... Ano? Maliban siguro kung toxic na. Yung tipong inaabuso ka na nila. Doon ka na maglagay ng boundaries. Oo, hindi kasi malabong umabot sa ganun. Kasi parang ending, magiging pushover ka na nga nun. Kasi masyado kang, sige. But it's not really, dahil gusto mo na is it i-please your sila. fault? But is it that person's fault kung i-abuse ka nila? Is it that? Oo, kasi nagpapa-abuse ka. So, it's never the abusee. the target of the abuser's fault, 'di ba? Ang may fault is yung nag-a-abuse all the time. Hindi ko sure, hindi ko masabi. Ito opinion ko lang naman din. Kasi kung hindi mo sila hayaan, they wouldn't abuse you, di ba? Sabagay. Pero ang hirap. Parehong adults ang pinag-uusapan natin, ha? Hindi bata, tapos Oo, pero minsan, parehong adults. Master manipulator na lang yung mga kiddos ngayon. Hindi, pero wag mo sila. Adults lang. Adults lang. Yeah. Yeah, but, okay. So, nawawala tayo sa topic Is it being fake though? Pag hindi mo pinapakita yung tunay mong, kunwari sa work, is it a necessary fakeness? Necessary fakeness. Is you being fake necessary for you to actually excel into your workspace, or is it better to actually show them who you really are and let them accept you as you are? Work setting lang? Sa work setting muna. Is it being fake? Oo. Don't we all wear a mask though? Hindi ba? Sabagay. Ako aminado talaga ako. Oo nga. Bubbly ka sa work. Hindi naman bubbly, pero yung parang chill lang, ganun. Hindi siya paranoid, kunwari. pag napaparanoid siya, ako yung may message niya. Oo. Ay, ako. Oo, pero ako kasi sa work, kung nakikilala ko na yung mga tao, nagiging slowly removing the mask, ganun. Natatanggal ko na yung mask ko, especially dun sa mga talagang ka-interact ko almost every day. Pero yung mga tipong kunwari nasa kahit CTO gagi na ko na minsan. Yung mga tipong pag nakita ako ng problema dun sa programming niya, yung sa niya, sa deploy niya, sabi, I found a bug on your, gumagano na ako sa kanya, CTO namin to, na ganun ko na siya. Tapos nakakausap ko naman siya ng maayos. Unlike yung mga tipong marketing manager, ayun, medyo dun, medyo kinakaba. Maingat. Hindi ko alam kung ba't ako maingat. I don't think it's necessary ngayon na nag-iisip ako. Because it's not directly it's not direct, hindi sila direktang involved sa work ko. But I was just, na-redundant nga ako despite being fake, diba? So, it doesn't really matter. So, yun guys, take note of it. It doesn't really matter. It's just a job. So, kung trabaho by the end of the day, numero ka lang. Oo, you just
just another person that they could just change. Like, they could just, replace anytime. So, wag niyo Everyone's dispensable. wag niyo ibubuhos yung buhay niyo doon. Well, never ko naman binuhos yung buhay ko doon. So, as you could tell. Ayun. So, parang ang point is, lagyan ng boundary yung pagiging people pleaser. Paano yung sa family? Paano yung sa family? Is it Wala being akong ambag fake? dyan, girl. So, ikaw. Hindi Kasi rin ako ako, pag sa family ambag. life, Wala rin ako ambag. Kasi yung family ko naman kasi, even though it's more of, hindi ako nagpi-people please because they don't ask me, I give them things. Kasi, yun ang gusto ko talaga. Bukal sa loob ko, nagbibigay ako. Tapos, alam mo yung tipong, minsan di na sila nagsasabi sa akin kung may problema kasi alam nila na lalo na kung meron ako, I will give something. So, talagang, hindi ko talaga na-experience sa maging people pleaser ako sa I would say sa mga friends, may mga friends ako, piling friends ako na hindi ko matuturing na close friends. Na medyo, acquaintance. oo, friends pa rin naman sila, pero hindi lang ganun ka-close. Okay. Paano ba? Kasi, parang, they know me. No, sa bagay, acquaintance nga. O, basta, pag mga ganon, baka hindi nila alam talaga yung tunay ko na na yung approach ko sa buhay. Oo, hindi, parang, kasi, katulad ni Julian, alam niya yung, alam niya kung ano yung tunay kong ugali, na minsan nagsisin lang ako ng message tapos hindi ako nagre-reply. Alam niya yun. Hindi siya nagagalit doon kasi alam niya na buhay ko na ganun talaga ako. Pero may mga kaibigan ako na tipong, oh shit, kailangan ko replyan to, mga ganyan konti, magagalit sila. Yung mga tipong obliged ka na to do things o to step up your game. kasi matampuhin, mga ganon. Ganon. So, hindi, matampuhin ka rin naman, pero hindi na, kilala mo naman ako. 'Di ba? So, pili nga, like I said, pili. So, ang hirap i-gauge. As a stranger. Like I said, elders and kiddos, medyo pa ako. Kiddos, medyo pili yung kiddos eh. Kunwari, stranger na tipong matanda sa ilalim ng tulay na nanghihingi ng I will give them. Like, Talaga? okay sa akin yun. Okay, ko doon. Mother Teresa ako doon. Pero yung pag kiddo sa ilalim ng tulay, pag-iisipan ko pa yun, may pa ako doon. May magti-think twice pa ako bago ako magbigay ng something sa kanila or mag-alok ng something. Pero pag yung matanda na stranger, or ito naman, iba pang setup ko na rin, nasa bar. Biglang may kakausap sa akin. Okay. Sa bar, may kakausap sa akin na stranger. Mga kaedad natin. Kailangan talaga maayos eh, mga kaedad natin. Nakipag-usap ako, pero isang tanong, isang sagot lang. I will never do a small talk. I will never... Yeah, I will never. Baliktad talaga tayo. Oo, weird, no? Kasi napansin ko to eh. Kasi when I got here, first time, nag pub, parang pub crawl kami ni Rob dyan lang sa town malapit dito sa Sleaford. Tapos, Kaya ko sa Poble. hindi, wow, dude. Dito? Pobla. Ayan. So, nag-pub crawl kami. So, inuman kami. Tapos, yung anak niya, may pinakilala sa akin mga kaibigan niya. Di nag-uusap-usap. Si Rob nag-CR. Tapos ako, kinakausap ko lang si Robin. Hindi ko kinakausap yung hindi ko kinakausap yung iba. Kinakausap nila ako, pero isang sagot lang ako. Hindi ako yun. Bakit? Ay, kasi stranger. Hindi mo lang feel ba? Hindi ko lang talaga feel makipag-usap sa stranger. I just don't like talking to strangers. Okay. Hindi na talaga ako. Mapapalabas mo lang yung makwentong ako pag kaibigan.
So, yung dun lumalabas yung pagka-introvert ko. Hindi ako basta-basta, kaya mas madalas ako makakilala ng friends sa office settings. Kasi, dun ako napipilitan. I need to talk to people. Kasi just in case na maging katrabaho ko siya somewhere. Di ba nga, sa dati nating work. Nakakausap Oo. ako kung sino-sino yung nakakausap ko. Kasi, maganda na yung may network ka doon kasi hindi mo alam na baka kailanganin mo sila. Oh, pangit pakinggan. Baka Hindi, kailanganin mo totoo naman. Ayun. That's true though. So, yun yung sa akin. Yun yung mga difference ng scenario ko pagdating sa people pleasing. I would yeah, medyo aloof ako. I wouldn't really please a stranger. But I would please a stranger if the stranger is someone from work or would be beneficial to me. So it could be How would you know? um Stranger nga how would you know kung magiging beneficial So, siya sa'yo or kunwari, hindi? itong settings na maganda. Maganda siguro to. So, kunwari, nakilala mo yung guy, punta ka sa convention. So, kunwari, sa technical convention. So, sa atin. And then, nakilala mo yung guy. I would talk to someone. I would talk to them. I would socialize kung nandun ako. I would show a mask and kunwari, do you wanna catch up later and things like that? Like, kunwari, should we have coffee tomorrow or something like that? I would. Pero, pag yung tipong pub, I don't think I'd need this person in the future. Meh. So, yan. Yan. Si Rob kasi, anyone. Diyos ko, Lord. People pleaser talaga yung asawa ko. As in, yun sa utak niya, sabi, kung ano yung kinukwento niya. Gumaganon siya kung ano yung kinukwento niya. Pero pag ando siya sa labas, daming kwento, nagkukwentuhan sila, tapos nagpapaluan sila. Hindi naman nagpapaluan. Yung yung nag-aanuhan sila, yung nagkukwentuhan talaga sila. Kala mo close na sila. Ako gusto ko yun Gusto ko kasi rin, kaso hindi ako you ganun. never No. know baka makasalubong mo tapos gaya nga sabi mo baka Ay, naku, kailanganin isa mo po yun yung sila. mga nakakasalubong, tapos familiar yung face mo. Yung familiar yung diba? face, naku, hindi ko alam. Kunwari nagsa-cellphone ako or kunwari may kausap akong sa phone. Pero ngayon tinatry ko maging sociable. Tinatry ko maging nice. Tinatry ko tinatry ko nung yesterday after nung pagre-record natin. I went out, naglakad-lakad ako sa village. Punta ako, bumili ako ng cake ni Rob. Kailangan niya ng cake na pambaon niya sa kasama ng oatmeal niya. Pero ayun, lumabas ako, tapos ayun, pag nakakita ako ng mga tao, good afternoon ako, ganun. Tapos hi, you're right, mga ganun. Yun, normal yun. You don't have to answer that, are you alright or something. Don't have to answer that question. Rhetorical siya. Nung mga dumating ako dito sinasagot, I'm fine. Mga ganun ako. Si Rob sinasagot niya yun. So okay lang naman sagutin. Pero rhetorical siya. Okay. You don't have to answer that. Kasi usually pag ganun, parang yun lang din yung isasagot Parang, hey, how are you? Kasi yung kabila sabihin, hey, how are you? Parang lang, parang kumbaga hi, hello na yun. Si Rob, naku, buminsan, tatawid pa yun. Nakikipag-usap, we've just moved in. Sabihin pa niya kung saan kami nagluto. Ganun si Rob. Talaga? Gago, sabi ko, pwede maging politician yun. Gago, okay din yun. Kasi alam mo yun, paano kung kunwari lang nakunod, like may mangyari sa bahay, at least pag nanghingi ka na din ng tulong, like may kakilala kayo. Oo, kakilala nga ni Rob na yung kapitbahay namin. Kaya nga dito grateful ako kahit papaano. Like, pilit talaga ako na parang. Okay. Saka si RJ nga. Kasi layo pa naabuti yung pagpupunta kay Tito. Kailangan pong ikot ka pa. Kaya pag nilalakad ko si Midnight, yung mga matatanda sa side natin dito. Nakatingin alam mo yung, like pinakikiramdaman ko na mabatiin ko ba or what? Mabatiin ko lang, ko nakikita. Morning po. Pero deep inside parang, oh my God. Dying inside.
Dahil yun sa Oo, guys. Pero ayun, naubusan minsan social sila na yung battery. nakikichika. Oo. Nice naman. At least nagiging friend mo na, hindi Oo. na nagiging stranger. Sa akin kasi minsan Oo. nagiging forever stranger kasi nga hindi ko ina-approach. Mahi mahirap eh. Oo, Sa mahirap. neighborhood sa neighborhood, mahirap na stranger ka. Oo. Kasi, alam mo yun, in case nga ng emergency. Alam mo ba yung itong treadmill, Mm. nung dineliver yan dito, wala si RG. Oo. Tapos parang 150 kilos. So, paano na ipasok? Mika friends! Tindi! Seryoso. Oo, gagi. Gago. Okay yan. Alam mo yung parang, nag-ano talaga ako nun, nag-breathe in, breathe out pa ako bago ko I lumabas. Sabi ko, know! shit, Gagi, ganyan ako. walang choice. Ganyan ako. 'Di ba? Kasi like, nakakahiya. Alam mo, hindi mo kasi nature na mag-approach ka na Oo. lang. Tapos, alam mo yun, na minsan nag-ano pa ako, yung tipo nagre-rehearse pa ako ng sasabihin ko sa utak ko. Oo, My totoo. gosh. Kinukwento ko nga kay Robin, hindi daw siya ganun. Saktan ako. Oo. Nasaktan ako kasi, At least balance kayo. oo, kasi tinanong ko siya, sabi ko, ikaw ba, pag kinakausap yung mga tao, nagre-rehearse ka sa utak mo? So, hindi. Sabi ko, hala, ako ganun ako. Tapos kinakwento ko sa kanya, ito, mga weird moments ko sa kanya. Sabi ko, ikaw ba, Rob, naiisip mo ba ko na rin nandun sa sasakyan? Na ano ba, meron ka bang boses sa utak mo na nagsasabi na buksan mo yung pinto, tapos tumalon ka, ano mangyayari sa'yo? Oo, kasi may mga ganun ako minsan. May mga ganung moments ako. Sabi niya, kinabahan na ata siya sa akin. Sabi niya, pero wala daw siya. Kinabahan, chinaidlock yun. O kaya minsan, yung magbubukas ako ng bintana ng kotse. Tapos gaganyan-ganyanin ko yung Tapos makikita ko may branch. Parang naiisip ko kaagad yung scenario. Hablutin Oo, ganun. gagi. Gagi Oh my talaga. God. Oo, hindi ko alam ba't may mga ganun ako, weird na, Naalala ko naman yung horror movie. horror movie. Sige. Hereditary. Shit, yung ulo. Oh my Oh God. my gosh, thank you. Okay, pag-usapan na natin. Malapit na mag-horror. So, Going back. going back. So, okay, so napag-usapan na natin. It's not really being fake, especially if you're doing it like sa professional aspect or Tapos, it could be fake. So, depende siya sa situation really. So, Hindi, tsaka depende siya sa kung anong ugali mo talaga. Kasi kung masama talaga ugali mo, tapos biglang may switch ka na parang hindi ba nagiging, psycho yun? Di ba ganun yung mga psycho? gago, hindi ko alam talaga ba? Oo, gago ka ba? Doon na So, tuloy ako. Baka mamaya psycho. tatawagan na nila yung NBI. NBI ba yun? Sino po may-ari nito kapag? Ay, nako. Gago, tinitrace na nila yung IP address kung saan kung saan nag-upload. Oh my God. Oh my gosh, I'm sorry. Pakibantayan na ito. May possibility. May possibility. Ayun, 'di ba? Sige. How do you set boundaries though? Yun yung pinag-uusapan natin eh. Yung parang, sige, yung situation ng ate. How would you actually say no to that particular scenario? Una-una kasi dapat wag sanayin. Dapat every other year lang yung bigay. Every other year. Paano kung yun ay nakagisnan mo? Yung ever since Yun nung yung kid mahirap ka. eh. Oo. Oo, So, yun yung parang mahirap nagiging kasi. voluntary na sa'yo. Parang naging kasalanan mo yun. But, what if Kasi, nga you started as like, sabihin natin, sige, nag-start ka na mag-child labor, alam mo naman sa Pilipinas, pwede magtrabaho minsan yung mga kiddos. Sige, ever since you were a kid, so, binibigyan mo na sila or na sila, is it still wrong kung nakagisnan mo na, mahirap kasi tanggalin ng habit eh. kung nakagisnan mo at hindi naman mabigat sa'yo, why not, di ba? It's fine. That's true. Pero yung kung naaabala ka na, gaya yung ng toxic na example siya mo sa'yo. na, Oo. yung may pinag-iipunan ka, tapos, Or yung ano mo yun, tipong parang, said ka na and you can't say no kasi nga, yung tipong wala ka ng ipon, you need to at least save up for yourself. oo. Tapos Parang humingi sila ka sa'yo. cash cow.
Cash cow. Oo. Alam mo, may ano Gago sa dito. pamilya, wala akong... May ano dito. May ano dito, website dito ang tawag, Vintage Cash Cow. Pwede ka, Ano yun? pwede ka magbenta ng mga of jewelry or mga ceramics na Oh, vintage, tapos bibilin nila. oh, Mm, nice. mm. Natawa ako sa cash cow. Kaya natawa ako sa cash cow. So, ayun, try to say no. Alam ko mahirap. Like, yung naging example nga na yun, sige, yung sinabi mo before, Ash, how would you actually say no? So, kunwari, pinag-iipunan mo Dapat, yung iPhone. dapat magno-no ka in person. Ayun! Para malalambing mo. Tapos, medyo may lambing. Try that. Oo. Kasi pag Lalambing. chat lang, iba eh. Kunwari, in your head, sinachat mo siya na, ate, sa susunod na lang. Pero yung base niya, ate, sa susunod na lang, may pinag-iipunan ako. O, di ba? Absence of tone. Ang pangit talaga pag chat. Like, parang ang saya-saya mo siyang sinachat sa utak mo, tapos iba yung dating dun sa magiging receiver. Paano Kaya pag kung, mga ganun, dapat in pag person. video recorded, video Ay, record. okay, Pag okay din. yung Pag video call. voice O, note. voice note. Oo. Ayun, mga ganun. Like, Basta kunwari, kung wag nasa ibang chat. bansa ka, kunwari, talagang hirap na hirap ka na. Pag voice Mm. mo, te, wala na talaga, ganyan. Mm. Tapos, nakitaan nilang bumili ng iPhone. Ayun lang. Nag-post ka kasi, huwag ka mag-post. Pero, ewan ko, I mean, it's your money kasi. Para sa akin, Oo. it's not really, you can't, they can't guilt trip you into something that you really own, or like hindi mo responsibility. Mm. Ayun. Ano pa ba? Sa work, make sure na you fake it, pero not to the point na ma-burn out kayo. Try to say no sometimes. You don't gets naman namin sa simula, best foot forward, yes. Pero, try to set expectations from you. Sabihin mo, kunwari, start pa lang, you can't do this because you're currently doing this particular project. Basta wag mag-yes always. Wag mo Oo. silang bigyan ng ano na parang, ito pag Oo. binigyan ko 'to ng trabaho, okay. Always set a Mag-yes naman sila, boundary. walang reklamo. Oo. Always set a Oo. boundary. Or kung talagang trip nyo na magpabibo, go, pabibo ka. Pero, papasok yung last episode namin. Di kinalaunan, magko-quiet quit ka rin. So, Pagod ka din. mapapagod ka. Nakakapagod Mahirap, talaga yun. nakapagod. Hindi siya sustainable. Mm. Hindi siya sustainable. So, ayan. Kasi, minsan kasi, ang nangyayari, sa ka-people please mo, nawawala na yung tunay mong sarili. Nawawala na Mm. yung personality mo. Ay! Ito pala. May people pleasing na kakaiba. Yung tipong sa relationship. May nakita ako lately. Yung nagbabago yung personality mo based on the person that you're in a relationship with. May Di ba pagkaganon sa ako. simula lang naman yun? May pagkaganon ako dati. Hindi ba sa simula lang naman? Simula ba? Or the entire relationship? Ako parang wala May akong mga ganun. ganon. Tapos yung parang pagka naghiwalay sila, parang sinasabi na, oh my God, parang hindi na nila alam kung ano yung sarili nila. Kasi nung naghiwalay sila nung person, parang lost na siya. Kunwari, let's say, si Guy is mahilig sa band. Tapos ikaw, nahilig ka rin. Dahil mahilig si Guy sa band, nahilig ka sa banda. Tapos from there, parang nagpupunta kayo lagi sa concerts and things like that. Nakikinig ka na ng mga music na pinapakinggan niya, kunwari. Tapos nung naghiwalay kayo, napaisip ka, do I really like these things? Nung pumunta ka, you're not enjoying anymore. Pumunta ka sa concert, you're not enjoying it anymore. Nagpunta ka sa you're listening to music, parang it doesn't really please you anymore. Mapapa-question ka, is this real me? Is this the real me? Is this ito ba is this what I really want? Parang ganun.
Parang, Feeling ko dyan, hindi na siya people pleasing, it's love. is it? Oo, may mga tao talagang gano'n na parang they lose themselves loving the person. But isn't Kasi, that not healthy? You should still have your own identity though. oo nga, I'm saying na may mga tao lang na gano'n. Okay. Ayun. Na Pero, parang nagpapakonsume sila doon sa partner oo, nila. um, Tapos ginagawa na nilang mundo yung partner nila. ang hirap ng Hence, ganun. losing Yeah, themselves. Oo. that's really toxic, guys. Try to avoid Yeah. that. Wag ifo-fully give yourself. Hirap yan sabihin. Well, if you had enough relationships already, you'll finally get it, I think. Oh, basta pagdating sa mga relasyon, actually masabi ko lang dyan sa relasyon, pag yung isang bagay na masama is paulit-ulit nangyayari sa iba-ibang tao, Yes. it means that's a lesson that you need to learn. Mm. Ako usually yung masamang nangyayari sa tao. Oh my God. Bakit ako yung negative? Pero yun, tama yung sinabi ni Ash. Kung nakikita mo na wala na maganda na na tudulot sa'yo, yung relationship. Parang naging relationship advice na to. I know, ikaw nagsimula yan eh. Hindi kasi naisip ko lang na people, kasi part yun ng people pleasing eh. You're trying to please your partner. Parang pinapakita mo sa kanya that you guys are similar. You're trying to like what he likes. You're trying to love what he loves, but is that what you really want? Is that what you really are? Love is being selfless. Yeah, but you still need to love yourself. Bloody hell. I know, oo. Oo. Pero it's normal na nangyayari talaga. Oh, yeah. Parang mahirap yan i-avoid, lalo na kung sobrang Bali na inlababo bali. talaga si kuya or si ate. Alam mo yun. Marirealize na lang nila yan. in the Pero end. I think pag mature enough na yung relationship, magkakaroon. Kasi alam ko dun yung nangyayari yung yung mga matatanda na nagkakaroon sila ng parang identity crisis na yeah, I suppose it should be fine. I don't know. Para sa akin, para siya sa akin, kailangan pa rin ng balance. Try to make a balance. Try to find yourself despite of what you are. People pleaser. Despite of being a people pleaser. Try to find yourself. Try to like, kunwari, naging single ka na nga and you were doing a lot of things. Try to do things that, other things other than what you were supposed to do before. Like, what you were doing before. So, yun. Yeah. Ano pa ba? So, ano ba? So, do you think, so are we in, what do you call this? Are we in, ang tawag dun? Ito na ba yung, di ko alam yung term. Are we in the same boat na, di ko talaga makuha yung term. Are we in the same boat na to say na, people pleasing is being fake? But it's it's almost like a necessary evil that you need to have if you want to get by with life, I suppose. I don't know. If actually ikaw makasagot niya, like sa sarili mo, Yeah. kung if you're being fake, kasi you would feel na you are being fake if Kasi nagiging Masyado toxic ka. siya pag sobrang fake na talaga eh. Nagkakaroon ka na ng identity Pero crisis. if you're going to ask if it's a bad thing, hindi naman, just as long as you set boundaries na. As long as you don't lose yourself, I suppose, you don't lose your who you really are, then should be fine. I think. Yes. Yeah. Amen. So kayo guys, sige, outro na kami. What do you guys think is people pleasing being fake, or is it
haba na usapan namin, wala naman kami masyado naiambag. Puro ano lang. Sorry guys. Yung una kasi talaga yung madami talaga. Oo, ang dami namin nasabi doon, nagkaubusan na kami. Kasi medyo mas prepared ako before. Ayun, so ayun. That's all right. Yeah, that should be fine. Ano. Nag-enjoy lang kami sa usapan namin sa unang recording na ako lang yung na-record. Pero yeah, hopefully naging maayos naman tong usapan namin ngayon. And Sana maintindihan naman kayo. May napulot. Yung next episode namin, Halloween. Yeah, Let's Halloween. go. So, magkukwentuhan kami ng mga horror stuff. Ano ba? Ano ba Yes. yung napag-usapan natin? Horror? Real life horror? Oo. Real life horror. Oh, yan. Real life horror. Not ghostly stuff. Or kung maubusan kami na pag-uusapan, mag-ghostly stuff na rin kami. Bahala na. Oh, ayun. So, yeah. Thank you for watching. Thank you so much. See you on our next episode. Bye! Bye.